Tayo po'y dadako na po sa pinakamalagang bagay ng ating pong banal na gawain, ito pong pagkikinig ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Kaya bilang paggalang sa banal na salita ng Diyos, tayo pong lahat ay tumayo po mga minamahal at ang banal na salita ng mahal na Panginoon dadalhin ng ating beloved preacher, Jojo Abad. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Pervin. Minamahal tayo po, sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus, ang Diyos pong maglangis, magpala sa kanyang mga banal na salita. Let us pray, hallelujah, dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Minsan ang pasaros nito, narito po kami, mahal na Panginoon, patuloy po nagpapaabot ang aming papuri, ng aming pagsambat, ng aming pasasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, sa iyong gabay patnubay, sa aming pag-aaral, aming pakikinig ng iyong mga banal na salita, sa pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo aming puso, aming pangunawa, lubos naming maunawaan at mapamuhay ang salita mo, upang kami maging sakdal at karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang magyabang lingkod sa kanang akin, wala po kong magagawa. Anoint thy words, O Lord, put thy words in my mouth to the first prayer of our beloved honorable pastor. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyo ng pagod, antok, sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. At luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Minsan ang pa mga minamahal ay aking po munang pinapaabot ang pinaka mataas na kapurihan, kaluwalhatian, at pagsambay na tatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. And we give double honor in the respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings of our dearly beloved assistant pastor, dearly beloved children, grandchildren, to Almeda family, at maging sa mga loved ones mo na ating beloved Kuya Andy Vinas, minamahal, at beloved co-workers, beloved co-preachers, at mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Hesus, ating pong mga webcast viewers po minamahal, at sa lahat ng ating bisita, kung meron man, ay welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po'y dadako mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, at ating pong pagsumikapan, mga minamahal, na ating pong mapakinggan ang pangangaral ng Ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. At tayo po'y pinagpala sapagkat ang gawain ng ating mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, tanging ito lamang po ang gawain na nagpupuyat ng ganitong pagpupuyat, mga minamahal. Amen? Year 1975, mga minamahal, ang banal na gawain natin na overnight prayer ay twice. Sa loob ng isang linggo, 2 beses tayong nagdadaos ng ating overnight prayer. Amen? Sabi pa nga ng mga testimony nila, ilan pa lang yung kapatiran noon, mga minamahal. Minsan ang kapatiran, 2 beses nagpapatotoo sa buong gawain, at saka natatapos tayo noon. Talagang sumisikat na po, mga minamahal, ang araw. Ayaw po ng mahal na pastor na madaling pa na matatapos ang gawain. Ang gusto niya noon, 6:00 talaga ng umaga. Ngunit ngayon, mga minamahal, binawasan, sapagkat minsan may mga kapatiran na kailangan pa pong magpahinga, mga minamahal, at makauwi po ng mas maaga para makarelax sa kanilang mga sarili, lalong-lalo na po yung mga kapatiran po nating may mga trabaho pa kinabukasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit itong ating sakripisyo, sabi ng mahal na pastor, minamahal, extreme sacrifice makes us perfect. Yung mahirap na sakripisyo, yung salitang sakripisyo ay talagang mahirap na po yan. Dinagdagan pa nung salitang extreme sacrifice, mahirap na sakripisyo, mga minamahal, makes us to perfection. We are going to perfection. Kapag tayo po, mga minamahal ko, ay nagsasakripisyo ng mahirap na uri ng sakripisyo, sabi ng Biblia, mga minamahal, o sabi ng ating kagalang-galang na pastor, tayo po ay magiging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pong mga weaknesses, yan po ay dudurugin, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya every Friday night, tayo po ay nagkakaroon ng overnight prayer, mga minamahal.
Imagine, isang beses lamang po tayo nagpupuyat, nag-aalay ng ating sakripisyo sa pagpupuyat tuwing Lunes ng gabi. Ang sarap ng tulog natin, Martes, Merkules, Huwebes ng gabi, Sabado ng gabi, Linggo ng gabi. Ang sarap ng tulog natin, mga minamahal. Amen? Pero araw ng Biyernes o gabi ng Biyernes, ito lamang po yung gabi na inaalay natin sa ating mahal na Panginoon upang magsakripisyo, mga minamahal, para sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, pag sumikapan po nating mga minamahal gisingin ang ating mga diwa upang mapakinggan po natin ng maayos ang pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong maikling topiko ngayon, kung meron po kayong mga ballpen at papel, isulat po ninyo, mga minamahal, importance of prayer, ang kahalagahan ng pananalangin. Alam po ba ninyo kung bakit mahalaga ang panalangin? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Dapat alam natin kung ano ang halaga ng pananalangin. Sapagkat minsan, kapag ang isang bagay ay hindi natin alam ang halaga, hindi natin pinapahalagahan. Di ba? Bakit natin pahalagahan ang isang bagay? Hindi naman natin alam kung ano ang halaga nito. Yan napakahalaga minsan na maunawaan natin yung value, yung bili, kung baga Bisaya, mga minamahal, yung kahalagahan ng isang bagay upang pahalagahan natin ito. What is the importance of prayer? Napakahalaga, mga minamahal, para sa isang Kristiyano, yung salitang pananalangin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. What is prayer, mga minamahal? Ang sabi po rito, the spiritual act of asking for a favor. Yung tinatawag na panalangin, ito po'y spiritual na gawain upang humingi tayo sa ating mahal na Panginoon ng ating pong mga pangangailangan. Palakpakan uli natin ang ating mahal na Panginoon dahil bilang Kristiyano, everybody shout, praise the Lord. Marami tayong pangangailangan, material, mga minamahal, financial, spiritual nating mga pangangailangan. Dapat nating ipanalangin yung mga loved ones natin, ingatan sila ng Diyos, araw-araw, proteksyonan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin silang ipag-pray. Kailangan natin silang ipanalangin. Ang ating kagalang-galang na pastor, patuloy nating ipanalangin na extend pa ng Diyos ang kanyang buhay. Mga beloved children, mga beloved workers, mga minamahal, marami tayong dapat ipag-pray. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po rito, mga minamahal, spiritual act, asking for a favor. Yung pananalangin, ito daw po pala mga minamahal spiritual na gawain upang humingi tayo ng pabor sa ating pinakamamahal na Panginoon. Although na, mga minamahal, hindi pa po binubukan ng ating mga labi, ay alam na ng Diyos yung ating kailangan, pero mga minamahal, kailangan natin be specific in prayer. Kailangan, mga minamahal, isa-isahin natin kung ano ang ating pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Although na, hindi pa po binabanggit ng ating labi, mga minamahal, nasa isip pa lamang po natin, alam na ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Ngunit, mga minamahal, mas kinalulugdan ng Diyos yung ating sinasambit, yung lahat-lahat ng ating mga pangangailangan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? An expression of gratitude to God for His mercy and benefits, pagpapahayag ng ating utang na loob sa Panginoon sa Kanyang biyaya, mga minamahal ko, at kahabagan. Sapagkat tunay, mga minamahal, kung wala ang biyaya ng Diyos, kung wala ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala tayo rito ngayon. Kaya through our prayers, mga minamahal, ini-express natin yung malalim nating pagpapasalamat, yung gratitude natin. Ini-express natin yung malalim nating pagsamba sa ating mahal na Panginoon sa magitan po ng ating mga pananalangin. Dahil kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, kinakausap tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kapag magbasa ka ng Biblia, yan ay salita ng mahal na Panginoon. It means, kinakausap ka ng mahal na Panginoon. Hindi po direktahan, mga minamahal, through His words, magitan ng Biblia, kinakausap tayo ng mahal na Panginoon. Kapag tayo naman po ay nagpipray, kinakausap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, a request for things desired to be done and granted, mga minamahal. Mga kahilingan para sa mga bagay na ating inaasam, na ito'y magkaroon ng kaganapan, mga minamahal ko, at katugunan. Yan po yung salitang pananalangin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpipray tayo. Everybody shout, praise the Lord.
Dahil sabi pa nga nung aking nabasa, mga minamahal, a prayerful Christian is a powerful Christian. Kailangan po natin ng kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon to overcome and to be conquer. Everybody shout, praise the Lord. Para tayo po'y maging overcomer, maging conqueror po tayo, mga minamahal. Sabi pa nga ni Alexander the Great conqueror is the one who conquer himself. Yung pinakamagaling na mananagumpay, yung mga taong kayang pagtagumpayan yung kanilang sarili. Dahil si Alexander the Great, siya po ay namatay, mga minamahal, sa sobrang paglalasing. Amen? Hindi po niya na-control yung kanyang sarili. Hindi po niya na-overcome yung kanyang sarili. Hindi niya po napigilan ang kanyang sarili. At dahil sa kanyang sobrang paglalasing, mga minamahal, ito ang naging dahilan na siya po, mga minamahal ko, ay namatay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niya, mga minamahal, the great conqueror is the one who conquer himself. Amen? Yung mga minamahal magaling na mananagumpay ay yung kayang pagtagumpayan ang kanyang sarili. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, bilang tao, hindi tayo magiging mananagumpay kung walang pananalangin dahil ang Kristiyanong mapanalanginin ay punong-puno ng kapangyarihan. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating opponent dito, yung ating kalaban dito, spiritual, mga minamahal. Hindi po ito laman sa laman. Amen? Ito po yung spiritual warfare. Yung kalaban natin, hindi natin nakikita. Amen? Amen? Hindi natin nakikita yung kalaban natin. And then, yung kalaban pa natin, makapangyarihan. Makapangyarihan, they are powerful, they are cunning, they are intelligent. Ito pong kampon ng kadiliman, mga minamahal, unang-una na po si Satanas. And then hindi po siya nag-iisa. Meron po siyang mga alagad, meron po siyang mga alipores. Pero ang sabi pa nga ng history, before siya, mga minamahal ko, naging Satanas, dati-rati, ang kanyang pangalan ay Lucifer. Amen. Bago siya maging Satanas, ang kanyang pangalan ay Lucifer. Sabi ng banal na Biblia, dahil gusto niyang maging Diyos, mga minamahal, amen? Gusto niyang magkaroon ng kaharian, gusto niyang maging Diyos, ngunit hindi po pwede na sa isang kaharian, dalawa ang Diyos. Katulad, mga minamahal, ng isang kaharian na dalawa ang hari. Hindi po siya nagtagumpay. Mula sa kanyang pagiging Lucifer, siya po'y tinaboy ng mahal na Panginoon doon sa langit, kaya siya po'y tinawag na Satanas. Yung mga anghel na kumampi sa kanya, kasamang itinaboy ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ito po yung mga fallen angel. Dati-rati sila'y tinatawag na anghel, pero mga minamahal, kasalukuyan, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, ang tawag sa kanila ay mga demonyo, mga minamahal. Kampon ng kadiliman. Yung nakakatakot doon, kapag wala ka sa ating mahal na Panginoon, yung nakakatakot doon, yung kapangyarihan ni Lucifer, yung kapangyarihan ng mga fallen angel, ito po hindi kinuha ng Diyos sa kanila. Ito po nanatili, mga minamahal ko, sa kanila. Kaya nga po, they are powerful, they are cunning, they are intelligent, sila po'y mandaraya, sila po'y manlilinlang, sila po'y makapangyarihan. Kung ordinaryo tayong tao, na hindi natin taglay ang kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Amen. Kaya we need power greater than their power. Kailangan natin ng kapangyarihan na higit, mga minamahal ko, sa kanilang kapangyarihan. Kaninong kapangyarihan ang higit sa kapangyarihan ng kaaway? Walang iba, kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang kapangyarihan na kailangan natin. Amen? Yung kapangyarihan na galing sa ating buhay na Diyos, dahil ang kapangyarihan lamang ng mahal na Panginoon ang meron pong kakayahan upang mapagtagumpayan ang anumang gawa, mga minamahal ko, at lalang ng kaaway. Kaya makita mo, yung mga ordinaryong tao na walang prayer, yung mga ordinaryong tao na hindi bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesus, yung mga ordinaryong tao na hindi pinaghaharian ng Espiritu ng mahal na Panginoon, inaapi-api lang, gidaog-daog lang, mga kaigsuunan sa kaaway. Ang uban, tuwa sa ospital. Everybody shout, praise the Lord. Tuwa sa presuhan, mga minamahal. Daghang mga balatian, daghang mga problema, ana ay kalisdanan, mga minamahal, kaguol, ilang gibati. Tungkol kay gidaog-daog sila sa kaaway. Walay Diyos nga nagaproteksyon kanila. Walay Diyos nga nagaamping kanila. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kinahanglan naton ang gahom, mga igsuon. Gahom nga labaw pa sa gahom sa kaaway. Kaya a prayerful Christian
is a powerful Christian. Gusto ba ninyong maging powerful Christian, mga igsoon? Amen? Amen. Gusto nato maging powerful Christian. Kaya kung powerful Christian ka, magiging overcomer ka. Kapag powerful Christian ka, magiging conqueror ka. Palakpakan po nato ng Ginoo. Magiging madinaugon kang Kristiyano kung gamhanan ka nga Kristiyano. So ang gahom, aton maangkon, gikan sa atong mga pag-ampo, mga igsuon. Amen? Kay ang Kristiyano nga walay pag-ampo, yung Kristiyanong walang panalangin. Ha? Yung Kristiyanong walang panalangin. Yan yung Kristiyanong walang kapangyarihan. Pero yung Kristiyano, mga minamahal ko, na konti lang ang panalangin, konti lang din ang kanyang kapangyarihan. Pero yung Kristiyanong punong-puno ng panalangin, yan yung Kristiyanong punong-puno din naman ng kapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bago tayo magpatuloy, basahin po muna natin ang aklat ng Mateo. Ang kabanata ay mga minamahal 26, ang talata ay 41. From the book of Matthew, chapter 26, verse 41. Libro sa Mateo, kapitulo 26, versikulo 41. Pagtukaw ug pagampo kamo, aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay, sa pagkatinuod matinguhaon ang Espiritu apan maluya ang lawas. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. We watch and pray that ye may enter not into temptation. Amen? Kinahanglan, mga minamahal, maging mainampo unta, magbantay o magampo. Be watch and pray. Tayo po'y maging mapagbantay. Kasama ng ating pagbabantay, kailangan tayo po'y maging mapanalanginin Kristiyano. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil yun ang ating armas, everybody shout, praise the Lord. Yung ating sandata, mga minamahal, walang iba, kundi yung ating pananalangin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Para hindi tayo mapasok, mga minamahal, o mahulog sa pagkakasala, sapagkat ang nais ng kaaway, tayo po'y magkasala. Bakit siya naglalagay ng iba't ibang mga temptasyon, mga minamahal? Amen? Trabaho po ni Satanas yan. Hindi natin siya masisisi dahil yun ang trabaho niya para mga minamahal, tayo po ay tuksuhin para magkasala. Sapagkat kapag ang Kristiyano, mga minamahal ko, ay magkasala na, kapag tayo po ay magkasala na, ang kapangyarihan, mga minamahal, ng ating pananalangin ay mawawalan po yan ng bisa kapag tayo po ay nagkasala na. Kahit anong prayer mo, kahit anong panalangin mo, kahit anong tawag mo sa Diyos, kahit anong lapit mo sa mahal na Panginoon, kapag ikaw ay may kasalanan ginagawa, hindi mo ito napagsisihan at hindi mo nasumpungan ang pagpapatawad ng mahal na Panginoon, napakahalaga na masumpungan natin, matanggap natin yung pagpapatawad ng Diyos, mga minamahal, dahil maraming nagsisisi na hindi po nakakasumpong ng kapatawaran sapagkat ang kanilang pagsisisi ay hindi taos sa kanilang mga puso. Amen? So hindi lang pagsisisi ang mahalaga, ang pinakamahalaga ay maangkin natin, matanggap natin ang pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. So tayo po'y tinutokso ng kaaway. Everybody shout, praise the Lord. In many ways, sa iba't iba at maraming mga kapamaraanan, tinutokso tayo ng kaaway upang tayo po'y magkasala. Sapagkat kapag tayo po'y mahulog na, mga minamahal ko, sa pagkakasala, ang kapangyarihan ng ating panalangin ay mawawalan ito ng bisa. Amen. Amen. Ising pa ba kayo, mga minamahal? Pinagpapawisan ako rito. Kahit kabilaan yung hangin, mainit pa rin. Everybody shout, praise the Lord. Diba? Mawawalan ng bisa yung kapangyarihan ng ating mga panalangin. So napakahalaga noon, mga minamahal, dahil yung panalangin ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano dahil hindi natin alam, biglang darating ang disgrasya. So kailangan natin ng panalangin. Hindi natin alam na biglang darating ang pagsubok. Kailangan natin ng panalangin. Biglang darating ang problema. Biglang darating ang kahirapan. Magugulat na lang tayo, mga minamahal, maayos ang ating kalagayan ngayon. Maya-maya may mabigat ng pagsubok. Kailangan natin ng panalangin. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, Matthew 26:41, watch and pray that you may enter not into temptation. Tayo po'y magbantay, manalangin, upang hindi tayo, mga minamahal ko, mahulog sa pagkakasala. Amen?
Sabi pa nga ng sinabi ko kanina, a prayerful Christian is a powerful Christian. Mga minamahal, tayo po ay magiging overcomer. Amen. Magiging mananagumpay tayo sa mga pagsubok, magiging mananagumpay tayo sa mga problema, magiging mananagumpay tayo sa mga kahirapan, lahat ng mga trials na daraan sa ating buhay, tayo po'y magiging mananagumpay, mga minamahal ko na Kristiyano, dahil punong-puno tayo ng pananalangin. Bakit maraming natitison? Bakit maraming tumatalikod? Bakit maraming iniiwanan ng kanilang pananampalataya? Dahil ang mga Kristiyano na yan ay hindi po prayerful Christian. Alam po ninyo mga minamahal, yung magsishield sa atin, magpoprotekta sa atin, para hindi tayo tamaan ng pana ng kaaway, hindi tayo tablan ng pana ng kaaway. Walang iba kundi yung panalangin natin. Amen. Tingnan mo si Daniel. Si Daniel, mga minamahal, he is a prayerful man. Tuwing umaga, binubuksan ni Daniel yung bintana na nanalangin. Tuwing tanghali, binubuksan niya ang bintana, siya'y nananalangin. Tuwing gabi, binubuksan niya ang bintana, siya po'y nananalangin sa ating mahal na Panginoon. 3 beses sa loob ng isang araw, nananalangin si Daniel sa ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Iyagilipay ang Ginoo, pinaagi sa mga pag-ampo. Kayang paglipay sa Ginoo, dili lang usa ka paagi. Daghan ang paagi sa paglipay sa atong gamhanan na Ginoo. Si David, iyang gilipay ang Ginoo pinagi sa pagdayeg. Amen? 7 times a day, David praised the Lord. 7 ka beses, sulod sa usa ka adlaw, ginadayeg ni Haring David ang atong gamhanan na Ginoo. Gikan sa iyang pagkabata, mga minamahal, hangtod nga natigulang na lang si Haring David, nahimo siyang hari sa tibuok nga Israel. Wala niya talikdi ang paglipay sa Ginoo, kay nasayod siya nga pinaagi sa iyang paglipay sa Ginoo, makabaton siya kusog o kadasig. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Muna'y paagi ni Haring David sa paglipay sa Ginoo, pinagi sa pag-ampo. Si Propeta Daniel, ang iyang paagi, aron malipay niya ang Ginoo, pinagi sa pag-ampo. Amen. Saglit pag-abot, mga igsuon sa grabing pagsulay, pagdating po ng matinding pagsubok sa kanya, na siya po itinapon doon sa lungib ng leon. Gutom na mga leon. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang Diyos nagpadala ng anghel at tinikom yung bibig ng leon, mga minamahal. Hindi po kinain si Propeta Daniel. Yun po ang sabi ng Biblia, the angel of the Lord encampeth round upon the righteous. Yung anghel ng mahal na Panginoon ay iniingatan yung mga matuwid na lumalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kapag matuwid ka pala, everybody shout, praise the Lord. Saan man tayo pumaroon, anong oras, anong araw, gabi o araw man, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay palaging nariyan. Dahil ang Diyos, hindi po siya natutulog. Amen? Kahit tulog na tayo, binabantayan pa rin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Gilipay ni Propeta Daniel ang Ginoo pinagi sa pag-ampo. Maugihapon kita mga igsuon. Ang atong pangitao, dili ang atong kalipay. Kaya kung pangitao na ito ang atong kaugalingong kalipay, dili ta matagbaw. Kulang lang gihapon, everybody shout, praise the Lord. Dili naton makabutan, mga minamahal, dili naton ma-obtain kanong word nga satisfaction, mga igsuon, yung word nga contentment sa pag-alagad sa Ginoo. Dili na nato mabati, dili na nato na mabatunan, mga igsuon, kung ang atong gilipay, gipangita naton nga kalipay, ang kalipay lamang sa atong kaugalingon. Ang kinahanglan nga kalipay nga atong pangitao ng kalipay sa Dios. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang kalipay sa Dios, ang imong pangitaon, igsuon, dili ang imong kalipay. Natoy kay igsuonan dito sa dapit sa Samar. Ingon niya, may nabasa man siya nga bersikulo sa Biblia nga, pangitaon ninyo ang inyong kalipay. Sing niya, Brad, akong gipangita nga akong kalipay. Unya kay nga akong kalipay, tuwa man sa bulangan. Dito man siya malipay, mga igsoon. Kaya adlaw sa Domingo, dito sa Bulangan. Lahi itong kalipay, igsoon. Kaya ang kalipay nga iyang gipangita, iyang kaugalingong kalipay lang, dili kalipay sa Dios. Ang bisan kinsa nga gipangita nila, ang kalipay sa Ginoo, ang katagbawan igsoon ila gayog maangkon. Ang kalipay nga dili mulungtad o ang kalipay nga dili mapapas, ang kalipay nga dili mabayran og sapi, mao na ang kalipay nga ilang maangkon. Kung ang kalipay nga ilang gipangita, ang kalipay sa Ginoo. Amen? Seek the giver, not the give. Pangitaa ang
Tagahatag mga igsuon, katong source of everything, ang tuburan sa tanang butang, way lain, kundi ang atong gamahanan na Ginoo. Kapag imong gipangita, ang Dios nga tuburan sa tanang butang, ang iyang kalipay igsuon, amen, ihatag niya ang tanan nga tinguha sa imong kasing-kasing. Gamay nga tinguha, dako nga tinguha, mga igsuon, ihatag na sa Ginoo sa igong panahon. Palakpakan po nato atong gamhanan na Ginoo. Amen? So watch and pray that you may enter not into temptation. Mag-ampo ta, magbantay ta, aron dili ta mahulog, mga minamahal ko, sa temptasyon. Ang temptasyon, diligod na nato na malikayan. Amen? Amen? Naagod na. Dito sa atong eskwelahan, naay temptasyon. Dito sa atong opisina, naay temptasyon. Mga minamahal, dito sa atong trabaho, naay temptasyon. Bisan dito sa atong bukid, naay temptasyon. Amen? Sa atong panimalay, naay temptasyon. Muna igingon, mga minamahal, napabayaan natin yung ibon mag-ikot-ikot na lumipad sa ating ulo. Hayaan natin siyang lumipad. Ang wag lang tayong papayag, mga minamahal, ang gumawa siya ng pugad sa ulo natin. Amen? Diyan mangitlog at pisain ang kanyang itlog at magbigay ng sisiw. Yun ang wag nating papayagan. Amen? Hayaan natin siyang lumipad. Dahil ang temptasyon, andyan lang yan eh. Yung wag na wag nating papayagan, nagagawa siya ng pugad. Maghimo bagsalag ba? Ayaw natatugot nga ang tamsi, ang langgam di ay. Maghimog salag sa atong ulo. O niya, diha sa mga itlog, iyang lumluman ang iyang itlog, o diha niya pusaon. Ang akong buot pasabot, igsoon, kung naay mga temptasyon nga moabot ka nato, ingon sa balaan nga Biblia, pagbantay kita, o pagampo aron dili ta mahulog sa bisan unsang mga temptasyon. Amen? Gantong Kristohanon, yung Kristiyano pong punong-puno ng panalangin, punong-puno ng kapangyarihan. Tandaan po natin, yung kaaway natin dito, mga minamahal ko, yung opponent natin dito, ay makapangyarihan, hindi biro. Huwag natin gawing biro yung kalaban natin. They are powerful, they are cunning, intelligent, matalino sila. Lahat ng taktika, ilang libong taon na pinag-aralan ni Satanas yung mga taktika nila para puksain ang mga mananampalataya. Kaya magaling na sila para mandaya, manlinlang, mga minamahal. Ang kailangan lamang natin ngayon ay alamin kung ano ang mga minamahal epektibong sandata para tayo magtagumpay laban sa anumang gawa ng kaaway. Alam po ninyo, mga minamahal, yung kingdom ng Troy, nagkaroon po ng matinding digmaan. Ito po yung tinatawag na Trojan War. Nag-long last po ito ng 5 years, mga minamahal ko, na digmaan. Grabing katagal na digmaan. 5 taon na digmaan. Mga minamahal, people of Troy against the people of Sparta. Ito po yung tinawag nilang Trojan War. Alam niyo, mga minamahal, 5 taon na gera, ngunit hindi mapasok-pasok ng Sparta, mga minamahal, yung kingdom ng Troy. Ano po ang dahilan? Yung kingdom ng Troy, meron silang makapal na pader. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yung kapal ng pader, mga minamahal ko, ng kanilang kingdom, napapalibutan yung kanilang buong kingdom. Yung kapal ng pader ay umaabot ng 5 meters po, mga minamahal. At yung taas nito, ito po'y tumataas ng 8 metro din. So malapad, mataas, mga minamahal na pader, nahihirapang pumasok yung mga Sparta, mga minamahal, mga sundalo ng Sparta, dahil matibay yung kingdom ng Troy. Amen. Alam po ninyo, para mapasok nila ang ang kingdom ng Troy, kailangan nilang mag-isip, mga minamahal ko, ng magandang taktika, magandang ideya para makapasok sila sa kingdom, mga minamahal ko, ng Troy. Ang kanilang ginawa, mga minamahal, gumawa sila ng malaking kabayo. Timing po yun na yung hari ng Troy ay merong kaarawan, merong birthday. Gumawa sila ng malaking kabayo para i-present, i-regalo doon sa hari. Nakikinig po ba kayo? Amen. Gumawa sila ng malaking sundalo, malaking kabayo, mga minamarader, malaking kabayo. At ito'y kinulayan nila ng kulay puti. Ang kanilang purpose, ihandog nila doon sa hari, mga minamahal, dahil birthday ng hari. Ito'y kanilang dinala, mga minamahal ko, doon sa kingdom ng Troy. At ito po'y tinanggap ng hari, dahil ito'y regalo para sa kanya.
Not knowing, mga minamahal, not knowing, nung sila po ay nagiinuman na ng hari, ng kanyang mga sundalo, lahat ng mga tao sa loob ng kingdom ng Troy, wala po silang kamalay-malay, na yung puting kabayo na yon, na inoffer, inaalay, o irinigalo doon sa hari, mga minamahal, merong palang mga sundalo sa loob, mga minamahal ko, ng malaking kabayo. Ito po yung statwa lang. Amen. Meron palang mga sundalo doon sa loob. Nung sila po'y lasing na lahat, hating gabi na po, nagbabaan yung mga sundalo, pinatay ang hari, pinatay ang mga sundalo, napasok, mga minamahal, yung kingdom ng Troy. Meron po tayong tinatawag na unguarded moment at mga guarded moment, mga minamahal. May mga panahon na tayo po'y nakakapagbantay dahil mainit tayong naglilingkod, palagi tayong dumadalo, mga minamahal, narayan yung kainitan sa ating paglilingkod. Pero may mga sitwasyon, mga minamahal, na tayo po'y nakukulangan ng pananalangin. May sitwasyon na nakukulangan tayo ng pagpupuri. May mga sitwasyon na nakukulangan tayo ng pagdalo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Tingnan mo yung taktika ng kaaway, mga minamahal. Hindi nila nadaig ang kingdom ng Troy sa magitan ng pakikipagdigma, harap-harapan. Sila gumawa ng taktika sa magitan ng putit, malaking kabayo. Mga minamahal, pinasok nila doon, pinapasok nila yung mga sundalo. Pagdating na ng hating gabi, lasing na po, mga minamahal ko, yung mga tao doon sa loob ng kaharian ng Troy, nagbabaan doon ng sundalo at pinagpapatay. Kasama na ang hari doon, mga minamahal at pamilya ng hari. Ganun ang kaaway. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't napakahalaga ng ating pananalangin, mga minamahal. Amen. Hindi lang po pagpupuri ang mahalaga, bagkus ganun din naman yung ating pananalangin. Na pagkagising natin sa umaga, bago dumiretso ng trabaho, bago maghanap buhay, bago magnegosyo, ano man ang gawain natin sa buong maghapon, kailangan mauna palagi ang pagpupuri at kalakip na purihan yung ating mga pananalangin. Everybody shout, praise the Lord. Gising ng umaga, mga minamahal, lumuhod, magpuri sa mahal na Panginoon, at pagkatapos manalangin, na Lord, sa buong maghapon, proteksyonan mo kami, ingatan mo kami, mahal na Panginoon, ilayo mo kami sa mga panganib, ilayo mo kami sa mga disgrasya. Diba? Bago kumain, kailangan manalangin. Everybody shout, praise the Lord. Bago ba kumain, huwag yung subo agad. Minsan may mga Kristiyano na sa sobrang gutom, nakakalimutan na mag-pray. Ang sinasabi nilang, Lord, alams na. Oh. Tama ba yung prayer na yun? Lord, alams na. Mga minamahal. Nalala ko tuloy yung isang pastor ng Trinitarian. Minsan, mga minamahal, bumisita doon sa isang gawain. Narinig ko yung prayer nila habang magkakainan. Alam po ninyo yung prayer ng pastor, mga minamahal. Ang akala kong haba-haba. Tinawag po siya, mga minamahal. Ang sabi niya, Lord Jesus. Ang tagal nung kasunod. Mga minamahal, naglas pa ng ilang seconds, Lord Jesus, thank you. Tapos matagal na naman, Amen. Sabi ko, grabing mag-prayer yung Amerikano. Tapos na, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, napakahalaga ng ating prayer. Bago tayo kumain, manalangin. Mga minamahal, bago tayo umalis, manalangin. Ultimo yung tubig na ating ipapaligo. Diba? Tubig na ipapaligo natin, kailangan nating ipag-pray, kailangan nating ipanalangin, mga minamahal na bendisyonan ng Diyos, yung tubig nating ipapaligo na hindi ito magbigay sa atin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakahalaga ng ating prayer life, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So makita mo, napakahalaga ng prayer natin. Yan po yung magpoprotekta sa atin para hindi tayo mahulog sa tukso, para hindi tayo mapahamak, mga minamahal. Amen? Hindi tayo madisgrasya. Iingatan tayo ng ating mga pananalangin. Kagaya kay Daniel, iningatan siya ng Diyos sa kaniyang pananalangin. Sunod na talata, mga minamahal, basahin natin from the book of Romans chapter 8, verse 26. After verse 27, we should be guided by the Holy Spirit when we pray. Kailangan tayo po'y, mga minamahal, ginagabayan ng banal na Espiritu kapag tayo po'y mananalangin. Kaya napakasarap, epektibong prayer, yung tayo po'y puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya bago tayo manalangin, tayo po'y nagpupuri muna. Everybody shout, praise the Lord. Hindi yung panalangin agad, nagpupuri muna tayo. Ano ang purpose? To invite, to welcome the Holy Spirit.
Kaya tayo nagpupuri, umaawit ng mga makalangit na mga awitin. Iniimbitahan natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapag maramdaman mo na ang presensya ng ating mahal na Panginoon, yan yung oras na kailangan mo ng manalangin at humiling sa Diyos anuman ang iyong pangangailangan. We need to be guided. We should be guided by the Holy Spirit when we pray. Kailangan ginagabayan tayo ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Basahon natin mga igsoon, Roma Kapitulo 8, 26. Hallelujah, praise the Lord. Roma Kapitulo 8, versikulo 26 o 27. Hallelujah, praise the Lord. Sa ingon usab nga paagi, ang Espiritu mutabang kanatlo sa diha nga magmalayahon kita, kay kita ugod, dili man makamuong muampo sa hustong inampuan. Apan ang Espiritu mao ang mangunay sa pagpangumuyo alang kanatlo, uban ang laglom ng mga pag-agulo, nga dili arang malitok sa pulong. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Di ba? Napakagandang talata. Yung banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin, mga minamal, upang manalangin tayo, yung panalangin na nararapat, igo nga mga pag-ampo para sa atong mga panginahanglan. Amen? Iba po yung prayer mo kapag ikaw ay punong-puno ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kapag nasa iyo ang presensya ng Diyos, iba yung impact, mga minamahal ko, nung panalangin natin. Di ba? Kapag tayo po yung nagpe-pray na hindi natin ramdam yung banal na Espiritu, parang namamasyal lang tayo sa buwan. Amen? Yung panalangin natin, gasgas. Halos hindi, mga minamahal, lumampas sa kesame. Yung panalangin natin. Amen? Iba yung prayer natin kapag tayo po'y punong-puno ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Iba yung impact, yung bigat, iba yung lalim ng panalangin natin kapag tayo po'y puspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ay, yung turo sa atin, bago tayo manalangin, mga minamahal, magpuri muna tayo. Umawit tayo ng makalangit na mga awitin. Sapagkat ang pagpupuri, ang mga pag-awit ng mga banal ay kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wini-welcome natin yung holy presence ng Diyos. Yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon ay wini-welcome natin. Lalong-lalo na yung time ng solemn. Amen. Yung time ng solemn, that is time of meditation, mga minamahal. Nagme-meditate tayo sa kabutihan, sa biyaya, sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Binubulay-bulay natin yung kabutihan ng Diyos. Ano pong purpose? Para madali nating maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi po yung problema ang iniisip natin, hindi po yung bayaran ng kuryente, yung utang natin sa Bombay. Amen? Amen? Yung mga hulugan natin, hindi yun dapat ang iniisip natin kapag tayo po yung narito sa sambahan. Ang iniisip natin ang kabutihan ng Diyos, ang kabaitan ng mahal na Panginoon, ang pag-iingat ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang habag ng mahal na Panginoon. Yun ang dapat na iniisip natin habang tayo po yung umaawit sa mahal na Panginoon upang daglian nating maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag maramdaman na natin ang presensya ng mahal na Panginoon, dahil sa ating pagsusumikap, mga binamahal sa pagpupuri, kapag manalangin tayo, ang panalangin natin ay epektibo. Amen? Hindi yung panalangin gasgas. Mga minamahal, nakafeel na po kayo na nabuka ng buka yung bibig natin, pero yung prayer natin wala sa puso natin. Parang nagsasayang lang tayo ng panahon. Nagsasayang lang tayo ng oras. Everybody shout, praise the Lord. Parang walang nangyari, mga minamahal. Kaya napakahalaga na kapag tayo narito, mga minamahal, magsumikap na makadalo ng maaga. Para joyful pa lang nandito na tayo, nagpupuri na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa solemn, umaawit tayo para maramdaman natin ang presensya ng ating buhay ni Diyos. Para kapag tayo po'y manalangin, itaas natin ang ating kamay habang ramdam natin ang presensya ng ating Sabi rito, mga minamahal, sa verse 26, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan. Amen. Yung Kristiyanong tamad sa panalangin, kahinaan yan, yung katamaran sa pananalangin, kahinaan yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. At napakadelikadong kahinaan.
kapag ang Kristiyano'y tamad manalangin. Amen. Kaya minsan nagpupuri kami rito, alas 4 gigising kami. Matatapos alas 11, mga minamahal, ilang oras kaming umaawit nagpupuri. Sabi ko, Lord, kailangan ko manalangin ng maayos. Dahil sayang yung 7 oras na pagod. Sayang yung 7 oras na pamamanhid ng paa. Sayang yung 7 oras na pagpupuri na halos maubusan kami ng boses. Kung pagkatapos nito hindi ako mananalangin. Yan na po yung time ng ating pong supplication, time ng ating paghingi sa lahat-lahat ng ating pangailangan. Needs ng church, mga personal needs natin. Yan na po yung time na kapag maramdaman na natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay, mga minamahal ng pananalita. Kapag puspos ka na ng presensya ng ating mahal na Panginoon, ituturo ng Espiritu ng Diyos kung ano ang panalangin, mga minamahal ko, na nararapat para sa iyong pangangailangan. Panalangin na mayroong hikbi, panalangin na mayroong pag-iyak, panalangin na maramdaman mo na ang Diyos ay nakikinig, mga minamahal, sa iyong mga daing, sa iyong mga panalangin. Everybody shout, praise the Lord! Ganon kalaga ang panalangin, mga minamahal. Para tayo po'y maging mananagumpay na Kristiyano. Totoo, bilang tao may mga kahinaan tayo, kanya-kanya. Sino ba rito ang walang kahinaan? Wala, ni isa. Kahit ang iyong abang lingkod, meron akong kahinaan, mga minamahal. Amen. Pero sa magitan ng pananalangin ng mga kahinaan na yan, ay ating napagtatagumpayan sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ba sa atin dito ang perpekto? Sino ba sa atin dito ang hindi nagkakamali? Sino ba sa atin dito ang hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala, mga minamahal. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may mga kapintasan. Lahat tayo may mga kasiraan. Ipinahintulot yan ng Diyos upang hindi ka magmayabang, hindi ka magmapuri sa iyong sarili. Bagos matuto kang magpakumbaba, magpasakop sa ating mahal na Panginoon. Aminin sa Diyos na ikaw ay tao lang na makasalanan, na kailangan mong patnubay, mga minamahal at gabay ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganun na lamang na kailangan natin ng panalangin. A prayerful Christian is a powerful Christian. Magiging overcomer tayo, mga minamahal. Hindi tayo mabubuwal. Hindi tayo matitisod kapag tayo po'y prayerful na Kristiyano. Gaya nung nabasa ko sa isang message, mga minamahal, sa cellphone. Merong isang miyembro na nagpaalam sa kanyang pastor. Ang sabi niya, Pastor, uuwi na ako. Mula ngayon, hindi na ako dadalo. Dahil dito sa church, may nakikita kong Kristiyano na nagchichismisan pa rin. Yung mga musician, mayayabang. May mga Kristiyano rito during preaching, naglalaro pa ng cellphone, hawak-hawak cellphone. Instead Biblia, natitisod siya, mga minamahal. Ang sabi ng pastor, sis, bago ka umuwi, kumuha ka muna ng isang basong tubig. Punuin mo, mga minamahal, ng tubig yung baso. Umikot ka ng 3 beses sa chapel. Kailangan walang matatapon. Ganun ang ginawa ng babae. Kumuha siya ng baso, pinuno ng tubig, umikot ng 3 beses sa loob ng chapel. Lumapit sa pastor, sabi niya, Pastor, tapos na po ang pinagagawa mo sa akin. Walang tubig na nasayang. Amen? Sabi ng pastor, habang umiikot ka, nag-iingat na walang masayang na tubig, may nakita ka bang kapatiran na nagchichismisan? Sabi ng kapatiran na sister, wala po, Pastor. May nakita ka bang kapatiran na naglalaro ng cellphone? Wala po, Pastor. Nakita mo ba nagmamayabang yung mga musician? Wala po, Pastor. Wala kang nakita dahil nakapokus ka sa daladala mong baso upang walang tubig na masayang. Para walang tubig na masayang. Nakafocus ka doon sa dala mong baso. Ikot ka para walang masayang. Ganun ang paglilikod natin sa mahal na Panginoon. Kapag nakapokus tayo palagi sa kabutihan ng Diyos, nakapokus tayo palagi sa biyaya ng Diyos, nakapokus tayo palagi sa kabutihan ng mahal na Panginoon, hindi natin makikita
ang anumang katitisuran. Ibabaliwala natin ang anumang katitisuran na nasa ating paligid. Dahil ang hangad ng ating kaluluwa ay kaligtasan at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganoon kalaga ang pananalangin. We need power greater than their power. Ang away natin, tandaan natin ay makapangyarihan. Kapag hindi tayo maging prayerful Christian, paglalaruan tayo ni Satanas. Aapi-apihin na tayo. Bigyan na tayo ng karamdaman, problema, kahirapan. Ngunit kapag prayerful ka, Kristiyano, yung kapangyarihan ng panalangin mo, yan ang bumabalot sa'yo, yan ang nag-iingat sa'yo, upang anumang pananalanta ang gawin ng kaaway ay hindi sa magtatagumpay. Mananatili ka pa rin ng pupuri sa mahal na Panginoon. Kaya mo pa rin sumigaw, mga minamahal, upang luwalhati ng ating mahal na Panginoon. Patunay na anumang gawa ng kaaway ay hindi magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. We should be guided by the Holy Spirit when we pray. Pagkat ang Espiritu ng mahal na Panginoon nagtuturo sa atin ng mga tamang daing na may paghikbi, mga daing na may paghilak, mga minamahal, mga daing na mayroong pag-iyak, ating pong masasambit ang mga katagang hindi kayang ipaliwanag. Amen. Yan po yung epektibong mga prayer, mga minamahal. Kapag tayo po yung mananalangin, halos tagahalo-halo na ang luha, ang laway, ang sipol sa grabing presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung oras na napakasarap sabitin na, Lord, Lord, pangawakan mo kami, mahal na Panginoon. Pangawakan mo kami, Lord. Yan yung mga time na masarap sambitin. Napalakasin mo kami, Panginoon. Patatagin mo kami. Mapagtibayin mo kami pananampalataya na hindi kami mahulog mula sa iyong mga kamay. Alam ninyo, kapangyarihan ng pananalangin ay totoo, mga minamahal. Kaya bilang Kristiyano, huwag tayong maghimagod manalangin. Huwag tayong maghimagod mag-pray. Huwag tayong mapagod tumawag sa mahal na Panginoon kahit saan tayo naroon. Pero pong lindol na nangyari sa Bohol, mga minamahal, nung nakaraan lang. Kapatiran, mga minamahal, mag-asawa, 3 ang anak nila. Up and down yung kanilang bahay. Napakalakas na lindol, mga minamahal. Sila nagtakbuhan palabas. Mga minamahal siya, ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Abang narinig ng lindol yung kanilang bahay. Up and down, mga minamahal, konkreto. Ito po'y nasira, nawasak, nag-collapse. Ngunit ang kanilang ikinalulungkot dahil paglabas nila, yung kanilang bitbit na mga anak ay 2 na lang. Yung bunso nilang anak na iwan doon sa loob ng bahay. Amen. Ikaw, Kristiyano, anong gagawin mo? Mga minamahal, na babahala sila, baka naipit ang kanilang anak dahil konkretong nag-collapse yung kanilang bahay. Sila po'y lumuhod sa harap ng napakaraming tao sa gitna ng kalsada. Idinipal nila ang kanilang mga kamay. Tumawag sa mahal na Panginoon through the first prayer of our beloved Honorable Pastor. Na Lord, ang anak namin iligtas mo. Ang anak namin ingatan mo, mga minamahal. Pagkatapos ng lindol, pumasok doon yung tatay, mga minamahal ko. Hinanap niya yung anak na tinatawag niya. 5 years old. 5 years old na bata, mga minamahal, children's choir. Hinahanap niya yung anak niya, tinatawag niya. Maya-maya sumagot yung bata. Pa, nandito ako. Iniligtas ako ni Papa Jesus. Nakita nung tatay yung anak niya, nakaluhod, mga minamahal, nakadiba ang kamay, batang-bata, pero nananalangin. Nakita natin yung kapangyarihan ng manalangin. Ang nagliligtas sa atin sa anumang aspeto, mga minamahal, ang ating maglilingkod. Unang-unang panalangin ng ating mahal na pastor, kalakip ang ating mga personal na mga panalangin. Tayo po yung bawit sa ating mahal na Panginoon sa oras nito. A prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerful Christian is a powerful Christian.
Kung gusto natin magtagumpay tayo hanggang sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon. Alam ko po mga minamahal, na habang papalapit ng papalapit ang pagdating ng mahal na Panginoon, ay pabigat ng pabigat ang mga pagsubok na ating kakaharapin. Kaya't kailangan natin ang taimtim ng mga pananalangin, ang taos-pusong pagdaing, ang mga paghikbi at mga pananalitang hindi kayang ipaliwanag, mga minamahal. Luwalatiin natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. Kaili po ating beloved na sis, mga minamahal. Hallelujah, tunay na dakila ang ating mahal na Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Have you told him all your cares and woes? Every time you feel, he knows you can always know his name. And he answers prayer. You can whisper in the crowd to him. You can cry on the road to him. You got to pray to him. He knows. Magsumikap mga minamahal na maramdaman natin ang presensya ng mahal ng Panginoon. Imbitahan natin ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah! He's there in your mind. He's there anywhere that you go. He's there. Find the answer in this world. It's true. You'll be strong because He walks with you. By His faithfulness, He takes you to good answers. Mga minamalawitan natin ang mahal na Panginoon. Lahat na nakakalam ng awitin ito. Awitan natin ang mahal na Panginoon. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. Hallelujah. To pray out loud to Him. He knows your storms. Hallelujah, hallelujah. Praise God, glory to Jesus. In the middle of the stream. Oh, hallelujah. Anywhere that you go, He's been there. Yes, Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. God bless you, Father, beloved choirs. Uwi naman. Tayo po'y lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin kung ano ang nararapat at tama nating ipanalangin. Sabi ng Biblia, hindi tayo marunong manalangin
Ngunit ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin kung anong dapat nating ipanalangin. At napakalaga na maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, upang may panalangin natin, ang panalangin na narapat, ang panalangin na di kayang ipaliwanag ng anumang salita, mga panalangin na may paghikbi, mga panalangin na may pagluha, mga panalangin na may pagiyak, mga panalangin na tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y lumapit sa ating buhay na Diyos. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan, mga minamahal. Alam ng Diyos kung ano ang inaasam ng ating mga puso. Alam ng Diyos kung ano ang ating mga hinaing. Alam ng Diyos kung ano ang ating mga daing. Alam ng Diyos kung ano ang inaasam ng bawat isa sa atin. Manalangin ang manalangin ang manalangin ang manalangin ang manalangin. Sapagat ang Kristiyanong punong-puno ng panalangin ay punong-puno din naman ng kapangyarihan. Tiyak na bagay hindi tayo magagapi, mga minamahal, dahil taglay natin ang kapangyarihan na galing sa Diyos. Tiyak na bagay hindi tayo malulupig, hindi tayo mawawasak, hindi tayo mahuhulog sa kamay ng Diyos. Tayo'y mananatiling nakatayong matatag, naghihintay hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Sa ganang atin wala tayong magagawa, minamahal. Kailangan natin ang kalakasan na galing sa Diyos, kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mga paalala, sa iyong mga pagtuturo sa amin. Na minsan bilang Kristiyano, nariyan ang aming katamarahan sa aming mga pananalangin. Mga kahinaan, mahal na Panginoon, na nasa amin. Minsan ang panalangin namin, mahal na Panginoon, patubayan mo kami. Turuan mo kaming maging mapanalangin, O Diyos. Sapagat ang Kristiyanong punong-puno ng panalangin ay punong-puno ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Kailanman ay hindi kami mapagtatagumpayan ng anumang lalang ng kaaway kapag kami punong-puno ng panalangin. Patuloy mo kaming turuan, manalangin. Kalabing, mahal na Panginoon, kalagibang kapuspusan na iyong banal na presensya. Patubayan mo kami hanggang sa araw yung banal na pagdating sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman. Sawayin po natin, di mo yun ang karamdaman, gumaling, problema, malutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal, Diyos na mapagpala. To the first prayer, for beloved, adorable Pastor, Lord, have mercy upon us. So God, have mercy upon us, that is Jesus. Sa ganang amin, wala po kaming magagawa. Iunat mo, mahal na Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong mo ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Kami puspusin mo ng iyong banal na Espiritu, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ano bang uri ng karamdaman ay gumaling, mga problema ay malutas. Cast out right now and bind the power of darkness. Sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Lawan natin po ang dakila at banal na pangalan ng Diyos. Tayo pong lahat tumayo, mga minamahal. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. And some 3 times, express our love to the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. So I love you, that is Jesus. I love you, that is Jesus. I love you, that is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At para po mga minamahal ko sa ating mga announcement, praise the Lord, kaili po, beloved brother.
Pervin, praise God, para sa ating mga announcement. Praise the Lord. Puri po ating pinakamahal na Panginoon. Kalbisyo po sa ating pong beloved preacher, Jojo Abad, sa magandang mensahe niya ng ating pinakamahal na Panginoon. At mga minamahal, tayo pwede dako po sa ating announcement po. Bilin po ng ating pong beloved parents in the Lord. Huwag po tayo absent, mga minamahal, sa mga banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bilang pagtatrabaho po sa ating pong kanya-kanya pong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po, mga minamahal, ay kanya-kanya individual po, mga minamahal. Kaya obligado po tayo, mga minamahal, na talaga pong dadalo po lagi dahil dito po natin, mga minamahal, kinakatagpo ang banal matamis na presensya ng ating pong pinakamahal Panginoon. Amen? Sa ating pong pagdalo po ang presensya ng Diyos, yan po selyo natin, mga minamahal, bilang mga tunay na anak ng Diyos at manununod diha sa kinabuhing walay katapusan, mga minamahal. Purin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At yung boxes po dyan, dalawa, mga minamahal, huwag mong kalimutan po sa inyo pong pag-uwi po, mga minamahal. Praise God. At tayo po, mga minamahal, dadako na po sa ating pong closing prayer po, mga minamahal. Praise God. At tayo po magkaisa pong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ating pong ibigay pong pagkataon po sa ating pong beloved brother Roger Hanyo. Siya pong manalangin po sa ating pong pagtatapos. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Preacher Pervin Valenzuela. Hallelujah. Hallelujah. Manalangin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Magpala at magparihang Diyos sa langit sa matamis na pangalan mo ni Jesus. Sa punang dalangin mula Pastor Valestrada Almida kasama ng iyong beloved children, mala Panginoon. Nandito na kami sa umagang ito, mala Panginoon. Salamat, salamat, mala Panginoon. Hallelujah. Sa kalakasan, nalusugan, binigay mo, mala Panginoon, hanggang sa mga oras na ito. Na patuloy kang pinupuri, patuloy kang isinasamba, patuloy kang pinasalamatan, mala Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa pagnihog mo, mala Panginoon. Sa lahat ng panti sa gawain ito, mala Panginoon. Hallelujah, nilagisan mo, Lord. Ang lahat ng panti sa gawain, mala Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Pa sa pagsugod sa imsis, yung song, sulimsong, mala Panginoon. Hallelujah, salamat, Lord. Salamat kay ikaw kanunay, alauban kanunay ka na mo, mala Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah, bisan pa, hallelujah. Hallelujah, sa mga patutuo ng mga kapatiran, mala Panginoon, pinagpala mo, mala Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. San pa sa witi ng beloved choirs, mala Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, namang dami alamin, Lord, ikaw totoo, buhay ka na Diyos. Umilos ka sa mong kalagitnaan, mala Panginoon. Namang dami alamin, Lord, ikaw buhay ka, Diyos. Aming ginagaran, mala Panginoon. Sinasamba, mala Panginoon. Salamat, mala Panginoon. San pa sa magbibigay, mala Panginoon. Hallelujah. Tinuruan mo kami, mala Panginoon, sa bibigay, mala Panginoon. Salamat sa mga, hallelujah, alamatulog na along nilagahatag kanimo, mala Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, lalong-lalo na sa banal at buhay ng mga salita namin narinig sa pagang ito, mala Panginoon. Dala niyong mga ngaral, mala Panginoon. Beloved preacher, mala Panginoon. Salamat, mala Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tuloy kami, Lord. Hallelujah. Kami mahimo, mala Panginoon. Hallelujah, ikaw lang nasayod sa tanan, mala Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alimsan pa sa panagbulag karon, mala Panginoon. Doon mo gusto mo panimalay, malipayon, mala Panginoon. Safety, mala Panginoon. Hallelujah. Ihawakan mo, pangawakan mo kami, mala Panginoon. Ingatan. Hallelujah. 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 Tibalik mo kami bukas. Hallelujah. Sa linggo, mala Panginoon. Hallelujah. Pagsambahin ka naman, mala Panginoon. Hallelujah. Dalang lahat ng papalang physical, material, financial, hallelujah, spiritual na pagpapala, mala Panginoon. Hiktikopti kami, mala Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kami magapabilin, magapadayon, mga simba, mga daig, mga himaya, kanimang tun sa pagbalik, mala Panginoon. Sa punang dalangin ng mala Pastor, ang lahat ng pasalamat pagdadakila, tanging sa iyo lamang, mala Panginoon Jesus. Hallelujah. Lord.